Isa akong OFW dito sa Dubai. May asawa at may isang anak. Simula nung nagkaroon ng pandemya at hindi makauwi sa Pinas dahil sa lockdown, naghanap ako ng mapagdilimbangan. Bukod sa regular na walking, naisipan kong pasukin ang mga massage parlor. At dito na nga ako tuluyang naadik. At nagsimulang magkaroon ng pinansyal at mental na issue. Dati ay every month lang ang dalaw ko sa massage parlor. Kasi alam kong kailangan kong i-budget ang aking sahod para sa pamilya ko. At para sa mga gastusin ko sa pang-araw-araw. Kaso, nakatagpo ako ng isang masahistang Thai lady na may pambihirang katangian. Kaya naman, ako ay nabighani. Maliit lang naman ako. At masasabi kong hindi naman kagwapuan. Aminado naman ako na wala naman sa itsura, tangkad o edad ang basihan sa ganitong mundo. Basta may sapat na pera, tatanggapin ka ng ganitong klaseng babae. Medyo chubby, makinis, maputi, maganda, at mahusay makipag-usap ng English. Nabihira sa mga Thai. Yes, mahusay makipag-usap ng English itong nakilala kong masahista. Kaya naman madaling nahulog ang loob ko. Kasi, ito ang mga katangian na kinahuhumalingan ko. Noong unang session, nagustuhan ko ang paghagod niya sa katawan ko. Talaga namang tanggal ang paninigas ng muscles ko. Hanggang sa pinatihaya niya ako at sinimulang trabahuhin ang mga hita ko. Doon ako nakaramdam ng kakaiba. Well, bigla na lang siyang nagtanong kung ano raw ang gusto kong service. Hindi ako yung tipo ng customer na nagtatanong ng extra service. At buti na lang, siya ang nag-offer kung anong meron. Tinanong ko kung pwede ang bayad. At pumayag naman siya. Pero, dahil first time, no pay, no x. Pagkaabot ng bayad, naghubad na siya ng damit. At nagsimula na siyang magbigay ng serbisyo. Masayang-masaya ako ng araw na yon. At dahil doon, naisipan kong ituloy-tuloy pa yon. Naadik ako sa massage parlor. At ang kinahuhumalingan ko, ang masahistang Thai lady. Lumipas pa ang mga araw, ay naramdaman kong mas hinahanap-hanap ko siya. Nagko-communicate kami through calls. Paminsan ay text din. Naibigay naman niya sa akin ang number niya. Mas madali ang booking. Dito na nagsimula fantasy ko. Yung dating monthly, naging twice a month at naging weekly na.
Drained na ako sa budget ko kasi nadadagdagan din ang ibinibigay ko sa kanya. Madalas tinitipid ko ang sarili ko para lang may pambayad ako sa panandaliang pleasure. Pero ang talagang masaklap, dahil sa panay naming pagkikita at pagniniing, nahulog na ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Lalo pat, cute talaga siya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. Sinabihan din niya akong mahal niya rin ako. Alam ko naman sa sarili ko na mali ang ginagawa ko dahil pamilyadong tao ako. At malabo pa sa sabaw ng pusit na seryoso din itong babae na ito sa kanyang quote-unquote pagmamahal. Dahil parte naman ng trabaho nila na isatisfy ang mga customer nila kapalit ng patuloy na pagbibigay sa kanila ng pera. Kapalit ng panandali ang sarap. Subalit kahit pilit ko na itong binubura sa isip ko at sinusubukan kong kumalas sa sitwasyong ito, mas lalo akong nagkakaroon ng matinding anxiety na halos hindi ako makatulog sa gabi sa kaiisip sa kung ano ang pwedeng mangyari sa aming dalawa. Ang nangyayari kasi, ako lagi ang nag-i-initiate ng conversation. At siguro nagre-reply lang siya pag may time siya. Pero sabi nga nila, walang desi sa taong nagmamahal ng tunay. Kaya red flag naman talaga ito. Pero pinalalampas ko lang dahil nga nahulog na ako sa kanya. Kahit ibang mga red flags niya pinalalampas ko rin. Dahil hindi ko pa siya kayang ilet ko. Sa totoo lang, balang araw, malamang, dadalaw na ako sa doktor para magpatingin. Bago pa tuluyang masira ang buhay ko at relasyon ko sa pamilya ko. Sa kabila ng nararanasan ko sa kasalukuyan, nananaig pa rin sa akin ang takot ko sa Diyos at pagpapahalaga ko sa sakramento ng kasal. Sa kasalukuyan, hirap na hirap pa rin akong tukuyin ang pinakamabisang paraan para ma-overcome ko ito. Easier said than done. Ika na. Marami na akong pina-follow ng mga content creator about moving on and letting go from a toxic relationship na siyang pinag-aaralan ko na akbang napapailanganin ko na gawin para matulungan ko ang sarili ko. Para wakasan na ang ganitong makamundo at makasalanang landas. Isama niyo ako sa inyong mga dasal para matulungan kong maituwid ang kamalian kong ito.